Bukat kaya't magbunyi ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagdiriwang natin ngayon ang paggunita kay San Ezequiel Moreno, Pari. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang liwanag para sa nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si San Ezequiel Moreno sa iyong sambayanan upang pakani ng iyong mga tupas sa kaniyang pagdalangin na matapat, naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, dumating sa Ofra ang anghel ng Panginoon at naupo sa ilalim ng puno ng ensina ni Joas na kabilang sa lipi ni Abizer. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang paggigiit at baka siya makita ng mga Madianita. Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, "Sumasa iyo ang Panginoon, matapang na bayani." Sumagot si Gideon, "Bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin ang Panginoon? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon? Tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno, ayon na rin sa kwento nila sa amin. Kami pinabayaan na ng Panginoon. Kung hindi ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Madianitang ito?" Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel." Sumagot si Gideon, "Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madianitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao." Sumagot si Gideon, "Kung ako, Panginoon, ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaan. Kayo nga ang naguutos sa akin."
Huwag muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita, sagot ng Panginoon. Lumakad na nga si Gideon. Nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang libadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ng Panginoon sa ilalim ng punong ensina. Sinabi sa kanya ng anghel, "Ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, busan mo ng sabaw." Gayon nga ang ginawa ni Gideon. Ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog, at biglang nawala ang anghel. Noon, naniwala si Gideon na ang anghel nga ng Panginoon ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at nanginginig na nagsalita, "Diyos ko, nakita ko ng mukhaan ang anghel ng Panginoon." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag kang matakot, hindi ka maaano." At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar na tinawag niyang, "Ang Panginoon ay kapayapaan, Panginoon, Salom." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Ang poon ay nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig, magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang po'y nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang po'y nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai, bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang po'y nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Tumayo po tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo
sa butas ng karayom, kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang narinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayo'y sumunod sa akin, ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan natin at himayin natin ang Ebanghelyo sa umagang ito. Napakahirap sumunod kay Jesus. Hindi ito dala lamang ng isang emosyon. Hindi ito dala lamang ng isang pangyayari sa buhay. Kung hindi meron tayong dapat iwanan. Ang Ebanghelyo ay karugtong ng Ebanghelyo kahapon ng pag-uusap ni Jesus sa isang binatang mayaman na gusto niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Masunurin sa batas. Pero nang sinabi ni Jesus na ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, ipamigay sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Ang binatang lalaking mayamang ito ay umalis ng malungkot sapagkat siya'y napakayaman. Kaya ipinaliwanag ni Jesus sa kaniyang mga alagad na ano ba talaga ang tunay na yaman. Kaya nga sa umpisa ng Ebanghelyo, napakahirap mapabilang ng mayaman sa kaharian ng langit. Hindi masamang maging mayaman, ano po? Hindi ang yaman ang problema. Ang problema ay ang intensyon mo sa yaman. Kasi ang yaman ay nagki-create o nagbibigay ng false hope. Ang yaman ay nagbibigay ng set of security. Ito yung gustong ipamanhik sa atin. Kaya nga ginamit ni Jesus ang paghahambing na mas madaling makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kesa ang mayayaman. Ang paggamit ni Jesus ng kamelyo ay nasa dalawang bagay. Una, ang kamelyo na alam natin ay ang hayop. Di po ba? Pero ang kamelyo na pwedeng ipaghambing ni Jesus ay iyong tali o rope na ginagamit ng mga mangingisda upang ang kanilang bangka ay hindi tangayin ng agos. Yun yung unang meaning ng kamelyo. Dahil yung buhok ng kamelyo ang ginagawang panali o ginagawang lubid para mas matibay. Since ito ay malalaki nang nagagawa, hindi na ito makapapasok
sa butas ng karayom. Ang ikalawa ay pwede rin nating sabihin na dun sa bayan ng Israel ay mayroon talagang makipot na pintuan na katulad ng kipot ng isang karayom. Kapag gabi na, ito'y isinasara nila at doon lamang pwedeng dumaan ang tao. Ang makakaraan lang doon ay yung taong walang daladala dahil hindi ka magkakasya. Kaya yung kamelyo para makadaan doon, kailangang walang nakasabit sa kaniyang katawan. At bukod sa walang nakasabit, kailangan siyang dumaan ng nakaluhod para siya'y makaraan sa makipot na pintuan. Ito ang dalawang pagpapahilin tulad ng kamelyo. Ganun pa man, binigyan din ni Jesus ang pagmamahal sa kayamanan at pagmamahal sa kayamanang panglangit. Kaya nga, si Pedro ay nagsalita, iniwanan po namin ang lahat, ano naman ang aming makukuha? Ipinangako ni Jesus ang trono sa kalangitan. Ipinangako ni Jesus na ang pag-iwan ay nangangahulugang mayroon kang matatanggap na mas mahalaga kapag siya'y nakaupo na sa kaniyang trono. At ito ang hindi pa maliwanag sa mga alagad. Kaya't muling idiniin ni Jesus na ang sinumang umiwan o nag-iwan sa kaniyang ama at ina, mga kapatid na babae at lalaki, mga lupain, ay makatatanggap ng mas ibayo pa sa iniwanan mo. Ano po ba ang kahulugan ng mensahe ng Ebanghelyo sa atin? Atin pong i-weigh o timbangin. Ano ang mabigat sa akin ngayon? Mabigat ba ang pagpupursigi na makahanap ng kayamanan o pagpupursigi na mahanap ko ang Diyos? Hindi po masama ang yaman. Ito'y nagiging masama kapag hindi na ito tumatama sa dapat niyang paggamitan. Kasi lahat tayo ay steward o katiwala lamang sa mga kayamanang panglupang ibinibigay ng Diyos. Gagamitin natin ang yaman ayon sa kapakanan ng kabutihan at hindi sa personal na gusto ko lamang. Kaya nga ang yaman ay nagiging masama kapag hindi ito tumatama sa dapat niyang paggamitan. Ang perang ibinibigay sa iyo o kayamanang ibinibigay sa iyo ng Diyos, kapag hindi mo ginamit sa tama, ay nagiging pagnanakaw. At ang pera at kayamanang meron ka na hindi mo ginamit sa tama, ay nagiging corruption. Dahil nakokorrupt tayo ng mga bagay na nakasisira at nakasisilaw sa tamang mukha ng Diyos. Magbibigay ako ng halimbawa. Halimbawang may nagbigay sa akin ng 20,000. Father, ito po yung 20,000. Pwede po ba na ito ay gamitin na mapaganda ang ating tabernakulo? Iyon ang intensyon ng nagbigay. Ang intensyon ng nagbigay ay mapaganda ang tabernakulo. Bilang pari, hindi ko siya pwedeng gamitin na mapaganda ang altar.
Dahil ang intensyon ng nagbigay ay para sa tabernakulo. Kapag ginamit ko yun ng iba, ako ay nagkakaroon ng pagnanakaw. Dahil hindi tama ang intensyon nung perang dapat pagbigyan. Kaya po tayo ay palaging tumitingin sa intensyon ng yaman. Palagi tayong tumitingin bilang tagapangasiwa ng kayamanang ibinibigay ng Diyos. We do not corrupt ourselves. We do not corrupt people dahil lamang sa kayamanan, dahil lamang sa pera. Dahil ito yung totoo, kahit anong gawin mo, kapag hindi mo ginamit ng tama ang iyong yaman, hindi ka makapapasok sa langit dahil hindi mabibili ang kaligtasan. Kahit na ikaw ang may pinakamagandang kabaong, kahit na ikaw ang may pinakamalaking musoleo, kahit na ikaw ang may pinakamahabang prosesyon ng paglilibing, kung ang kaluluwa mo ay natakpan na ng kayamanan at hindi na ang Diyos ang iyong pinapanigan. Ang pagsunod kay Kristo ay pag-iwan ng maraming bagay. Ang pagsunod sa Kanya ay pagpili ng mas mahalaga kesa sa mga bagay na nawawala at nabubura. Tandaan natin na ang may hawak ng pera sa 12 ay si Judas. At dahil doon, dahil sa kinang ng pera, si Judas ay totoong namuhay sa kaniyang pagkahudas. Pagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay upang tayo rin naman ay pagkatiwalaan ng Diyos sa mas malaking bagay. Dahil ang lahat ng nawawala ng tama ay pinapalitan ng Diyos ng mas mahalaga at mas tunay sa ating buhay. Susunod tayo sa Diyos ng mayroong kapayakan. Susunod tayo sa Diyos at Siya ang tunay nating susundan, hindi ang kayamanan ng kasamaan. After all, lahat tayo'y papanaw. Ano yung aking inipon sa aking buhay? Katulad ng kamelyo, hindi natin madadala ang magandang bahay. Pero ang ating madadala sa Diyos ay ang mabuting buhay. Ito yung ating pagtiyagaan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan ng tukso ng material na bagay at kasiguruhan. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang simbahan naway magbigay saksi sa halagan ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mauunlad na bansa naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag silang pagsamantalahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian.
ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan, naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan, ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ito ng aming mga puso sa iyong kaharian. Sa mga matatanda, dukha at may sakit, naway maipakita natin ang ating pagkalinga at habag. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ito ng aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ito ng aming mga puso sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mithiin ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus, siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa iyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Tumayo po tayo. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipahayag sa paghahain ng mga alay para gunatain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ezequiel Moreno ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan
upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kaniyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kaniyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayong aming inaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kaniyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mo kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, mga martir at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming obispo si Jose, ang tanang mga obispo at buong kaparian, at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupid mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyo, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Ezequiel Moreno na iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala.
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.